Minsan po ba naranasan nyo na once kayo ay mag-penetrate sa inyong partner ay parang hindi makapasok? May nakabara. Ayaw! Sinasadya niya po ba to? So if you do like my content, mga madam and sir, no, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. So maraming salamat po. God bless! Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Rami FC, and for today's vlog, ang topic po natin is all about vagina, or sabihin na lang natin vaginismus. Ito yung mga tipong nakaka-experience po ang mga kalalakihan na once sila ay mag-penetrate, ay nahihirapan po silang magpasok ng kanilang ari. Sinasadya niya po ba to? Comment down below. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bago ang lahat, i-share muna natin na ang normal size or length ng ari ng isang lalaki ay inaabot ng 4.3 inches long. And yes, dahil ang topic natin is more about vagina, ano po bang tingin nyo na sukat na haba ng vaginal canal? Kasi lagi na lang tuwing ang usapan ay haba, lagi na lang we are pertaining to men's penis, ano? Why don't you consider din po na nahaba din po ang ari ng isang babae? Yung tinatawag na vaginal canal, ano? Yes po, tunay, ano? Na ito po ay nahaba. Alam po ba na ang average length po nito ay inaabot up to 4 to 6 inches long. At kapag ang isang babae po ay lubricated, aroused, ano? Oh my God! Wow! May mga chances na pwede po ito mag-extend up to 8 inches long. But normally, ang mga kababaihan na may vaginal canal ay inaabot po ng 2.5 inches long. Take note lamang po natin, no, na lahat ng mga kababaihan ay pwede makaranas ng tinatawag na vaginismus. Ano po ba ito? Suddenly tightens o sabihin natin pagsarado o pagkipot ng ari ng isang babae dahil ayaw nitong magpapasok. Ano ka nasisira, ulo? Sinasadya po ba to? Sorry sir, hindi po. Hindi po namin ito sinasadya. Maraming causes po ng vaginismus ng isang babae. Pwedeng siya po ay nakakaranas ng pain, takot, kaya nagkakaroon po ng tinatawag na sudden tightening ng ari ng isang babae. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Now, ano naman po itong sinasabing pain during sex? Dyspareunia po ang tawag dito, mga madam and sir. There are various factors po kung bakit nakakaranas ang isang babae ng pain during talik. Yes po, ano? For example, pwede po siyang dahil sa hormonal changes, pwede rin po siya dahil sa vaginal dryness, and even po infection. Kaya mainam po mga madam and sir, no, na kung sakali pong vaginal dryness ang nagiging cause ng kanyang pain, ay mas mainam pong gumamit tayo ng mga water-based lubricants po para hindi po siya madagdagan ng friction at ng pain and even po bleeding. So ano po yung mga possible treatments kapag ikaw ay meron tinatawag na vaginismus? Kasi nga, ayaw makapasok eh. Dahil takot ka, kung ano yung mga naiisip mo, no? Dahil sa takot mo or sa pain, ayaw mo. Ano? So, meron po tayong mga treatments like, for example, yung psychosexual therapy, relaxation techniques, ano, yung mga trainers na tinatawag, ano, para hindi po agad, lalo na po kung si sir ay merong kalakihan ang kanyang ari, ano, so mas mainam po muna gumamit ng mas maliit, ano, siyang tunay. Walang halong biro, mga madam and sir, no? Trainers po ang tawag dito, ano? So, kailangan mag-prepare ni madam. Kasi, syempre, yung takot niya, kung ano yung mararanasan niya, kung ano yung mararamdaman niya. So, in the long run, kapag nakasanayan po ito ni madam, ito po ay nawawala din. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching, and hopefully na may naiambag ako sa inyo for today. So, maraming salamat po. Comment down below kung meron po kayong katanungan at requested topic. So, thank you so much, and God bless! Kayo po ba ay pagod at walang gana, pero gusto nyong makaisa? Yan man ay self-masturbation or even partnered sex. O baka naman si Mrs. nangangalabit kaso nga lang, hindi nakikikooperate si Junjun. So, paano na? So, why don't you try po Honeymoon Herbal Tea? 15 minutes lamang po. Hindi ka nito bibiguin. Titigas agad ang inyong ari. Lalo na sa mga mahilig magtsaa dyan. Ito na po ang para sa inyo kasi ito ay natural product na merong mga Chinese herbs. So, paano ba ito gamitin? Isang sachet lamang po, mga madam and sir. Pwedeng hot or cold at maghintay lamang po ng 10 to 15 minutes. Pwede rin po kayo magdagdag ng honey kung gusto ninyo.
90 pesos lamang po ang isang sachet, pero meron din po silang sulit pack na nagkakalaga ng 180 pesos na 3 pirasong sachet ng Honeymoon Herbal Tea. At kung maramihan po ang gusto nyo, isang box na merong 10 sachet and meron din po silang 30 pieces na isang box. So kung gusto nyo po i-try, pwede nyo po silang mabili sa South Star, sa Mercury Drug, sa Watson, TGP, and meron din po sila sa online, Lazada, and Shopee. Lagi lamang pong tandaan, kung kayo po ay may karamdaman tulad ng diabetes, stroke, mataas ang inyong cholesterol, mataas ang inyong BP, and even may sakit po kayo sa inyong puso, mas mainam pa rin po kumonsulta sa ating mga doktor bago po gumamit ng kahit anong pampatigas. Maraming salamat po!